Buntag sa tanan mga igsoon, karon tak na sa kabuntagon, mo duol ta, mo simba ta diya sa Ginoo. Unang-una sa tanan, magampo sa ta agig pasiuna sa ato ang panibahon karon. Let us pray. Dalaygon og himayaon na mo nga Dios, nagapasalamat mig dako sa imong Ginoong gibuhat sa mga sa mga kinabuhi. Salamat Lord sa pag-allow na nimo nga ni kanamo nga makasimba mi, nitak na sa kabuntagon. Ginoo, gidaygod ka namo Lord, gipasalamatan sa pag-atiman nimo nga ni kanamo. And salamat o balang espiritu nga sa among pagsugod karon, sa among panimbahon, ikaw Ginoo magahikap sa matag usa namo ka mga kasing-kasing. Ginoo, susiyang matag usa namo, himo aming takos ug angayan nga moduol nga na sa imong presensya. O balang espiritu makig-uban ka sa among panimbahon karon. Dawata nga among mga pagsimbag pagdayeg. In Jesus name we pray. Amen. Karon simbahon nato ang atong buhi nga Dios minaagi sa pag-awit ug alawiton karon ang adlaw sa Dios. Karon ang adlaw sa Dios. Karon ang adlaw sa pagdaig ug pagsimba, ibayaw ang atong kamot. Muluksong, musayaw, musinggit ug maghugyaw, balaan, gamhanan ang Dios. Karon ang adlaw sa Dios. Karon ang adlaw sa pagdaig ug pagsimba, ibayaw ang atong kamot. Mulukso, musayaw, musinggit ug maghugyaw, balaan, gamhanan ang Dios. Daygon ko ikaw, o Dios nga labing gamhanan, matuboy ka sa among pagsimba. O Dios nga walay kausaban, hangtod sa kahangturan, daygon ko ikaw sa way katapusan. Once again, karon ang adlaw sa Dios. Karon ang adlaw sa Dios. Karon ang adlaw sa pagdaig ug pagsimba, ibayaw ang atong kamot. Mulukso, musayaw, musinggit ug maghugyaw, balaan, gamhanan ang Dios. Daygon ko ikaw, o Dios nga labing gamhanan, matuboy ka sa among pagsimba. O Dios nga walay kausaban, hangtod sa kahangturan, daygon ko ikaw sa way katapusan. Daygon ko ikaw, o Dios nga labing gamhanan, matuboy ka sa among pagsimba. O Dios nga walay kausaban, hangtod sa kahangturan, daygon ko ikaw sa way katapusan. Daygon ko ikaw sa way katapusan. Daygon ko ikaw sa way katapusan. Yes Lord, daygon ka namo tungod kay kaniadto karon ug sa umabot Lord, nagpabili ng imong Ginoo gugma sa imong mga kanakan Ginoo. Dalangpanan ka sa mga kinabuhi. Salamat Lord nga imong gugma nga ni kanamo
pagkabalhin, walay pagkabag-o Ginoo. Yes, Lord. Mga igsoon, let's continue to worship the Lord. Atong kantahon, dalang panan ka. Sa kalistanan ko, kasakitan man, kanimo Ginoo, magaduol ako, mga problema man, mga pagsulay, walay laing sangpiton ko, kundi ang ngalan mo, Ginoo. Kay nasayod ko, nga pamation mo ako, ug andam ka sa pagsapnay, kanako Ginoo. Dalang panan ka, O Diyos kasaguma, ang kalinaw akong nabatunan, dihalang sa imong kiliran, pagkabuutan mo Ginoo, ikaw ang dalang panan ko. Sa kalistanan ko, kasakitan man, kanimo Ginoo, magaduol ako, mga problema man, o mga pagsulay, walay laing sangpiton ko, kundi ang ngalan mo, Ginoo. Kay nasayod ko, nga pamation mo ako, ug andam ka sa pagsapnay, kanako Ginoo. Dalang panan ka, O Diyos kasaguma, ang kalinaw akong nabatunan, dihalang sa imong kiliran, pagkabuutan mo Ginoo, dalang panan ka O Diyos, dalang panan ka, uno kasaguma, ang kalinaw akong nabatunan, dihalang sa imong kiliran, pagkabuutan mo Ginoo, ikaw ang dalang panan ko. Pagkabuutan mo Ginoo, ikaw ang dalang panan ko. Pagkabuutan mo Ginoo, ikaw ang dalang panan ko. Salamat o Diyos tungod kay karon ug unya Ginoo, samtang kami magadul nga na kanimo. Salamat Lord nga nagatumi nga imo gyud ming ginapaminaw. Salamat sa comfort, isang taliwala sa among matag sa mga sitwasyon.
Ikaw gyud ang among dalangpanan, Ginoo. Salamat sa imong Ginoong pagakos, paghatag og comfort sa matag usa. Padayon kami nga magasimba nga na kanimo. In Jesus name, amen. Maayong buntag sa tanan. Manghinaot ako sa inyohang kaayuhan sa matag usa ug aniya na punta karon sa adlaw na Domingo alang sa ato ang panimbahon. So before sa tanan, gusto na ko maghatag og mag-share sa inyo og usa ka istorya, mawong istorya lang good kuan. Sa panahon karon, katong may mga tao nga naglisod. So naay mga homeless person. Pero kani siya nakitaan siya sa usa ka tawo nga dato, so gitabangan siya. Giuban siya sa ilang balay, tapos pagkahuman, katong dato nangutana sa iya kung unsa ang iyang skills, iyang talent. So karon katong homeless person, nag-ingon siya nga naa siya talent sa pagnegosyo. So gitagaan siya kapital. Hantod na nagsugod na siya pagnegosyo. Ang iyang negosyo karon ni tubo, pero ang iyang saad sa iyang sa katong tao nga nitabang sa iya muhatag siya og 10% or share. Actually ang sabot gyud unta nila is 50% pero naingon tong dato nga bahalag 10% lang para sa imuha lang pud na tabang nako sa imuha. Hantod nga nadato na kaayo tong gitabangan sa na homeless person. So nauna siya nga karon nga ang iyang hago, kumbaga grabe ang iyang effort. Tapos muhatag pa siya dito nga wala man toy gihimo, murag ana ang iyang mentality ba. So niabot ang time na wala na gyud siya nihatag dito sa nagtabang sa iya. So sige siya bagulbol kay ngano lagi daw muhatag pa siya dito. So pagkaabot atong panahon na ato, nakalimtan na gyud to niya nga naa siya sa dito sa iya sa tao nga nitabang sa iya. Niabot ang panahon nga ang iyang negosyo nasunog, nalugi gyud siya as in nibalik po siya pagka homeless. So, ako lang siyang gi-share sa inyo para at least naatay idea nga ang tanan sa ato ang nadawat gikan gyud sa ato ang sa nagtabang sa ato. So, usa gyud diha ang atong Ginoong Hesus. Siya gyud mismo ang una na nagtabang sa ato para kita mahamugaway o kita ani karon sa kalibutan. So, busa atong ibalik ang tanan, pasalamat o pag-ampo sa kanunay sa ato ang manunubos. So karon padayon ta sa atong pag-ampo, atong iduko ang atong mga mata, ang mga ulo ug atong ipiyo ang atong mga mata ug mag-ampo kita. Amahan namon nga langitnon, Lord, salamat kaayo sa tanan panahon nga ikaw nagmakaayo sa among kinabuhi. Ikaw gyud ang tag-iya sa among kinabuhi, ang gamhanan sa tanan magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ikaw ang nagbuhat sa kalibutan. Busa wala gyud imposible diha kanimo nga kami muduol ug wala gyud diha kanimo Lord nga dili nimo makita. Naiya kami karon Ginoo. Nangamuyo diha kanimo Lord. Tabangi kami Ginoo. Imo kaming pasayloon sa among mga kasaypanan, sa tanan namong mga buhat Ginoo o sa mga wala pang buhata nga kani mga dautan tumong Ginoo Lord. Ug akong ginaapangamuyo gyud sa kanunay Lord nga ang panahon karon mubalik na sa normal Ginoo. Salamat Ginoo sa imong ipaabot nga mga mamumuhat sa mga medisina aning COVID-19 Lord. Akong ginampo Lord, gamita sila. Gamita ning mga scientist, mga doktor Ginoo nga sila makamugna gyud og tambal nga makaayo ini. Ginoo, nasayod ako nga kaning tanan wala gyud imposible diha kanimo. Among pagpaningkamot Lord, wala gyud ni kung dili gyud itugot gikan kanimo. Busa Lord, sa tanan panahon, nagapasalamat kami kay bisan pa sa karon nga panahon nga naglisod, kadaghanan Lord nga adunay mga kakulangan, pero ikaw gyud faithful sa amo Ginoo. Imo gyud kami gitabangan ug wa gyud kami nimo pasagdi. Sa adlaw-adlaw namo mga buluhaton, anaa ka kanunay. Lord, proteksyon ni kami sa kanunay, labi na gyud sa adlaw-adlaw namo nga mga lakaw, sa among pag-travel, ikaw gyud magapamuhat sa among mga
pagpaningkamot Ginoo. Amo gid isalig og itugyan diha kanimong tanan. Ikaw gyud ang among ginaduol sa matag adlaw Ginoo, dili gyud kami makpakya sa pagampo diha kanimo Lord. Ikaw lamang ang among mananabang Ginoo. Ikaw lamang ang wagtang sa amo ang mga suliran. Nasayod ako Lord nga kaning mga problema karon imo kining gitugutan. Og nasayod kami Lord nga imo pud kining sulbaron. Lord, wag ta nga among mga balatian labi na gyud ang mga sakit-sakit Ginoo sa mong kalawasan. Ikaw gyud magahikap niini Lord. Walay luna ang mga sakit sa among kalawasan. Himuag gyud kami Ginoo nga malig-on sa kanunay Lord. Labi na gyud sa among pagpaningkamot sa adlaw-adlaw, sa among pagpangita ug panginabuhi. Salamat kayo Ginoo tungod himo gyud kami gi-provide sa among mga panginhanglanon. Aduna gihapon mi pagkaon sa among lamisa Lord. Tabangi sad Ginoo ang mga wala na mga pagkaon Ginoo, mga naglisod, mga dunay mga problema sa pangwarta. Ikaw gyud magapamuhat sa ilahan Lord. Liguna ang matag usa ka namo Ginoo nga mosalig diha kanimo. Nga dili kami mawad-an og pag-asa tungod nahibalo kami nga anaa ka sa kanunay sa among kiliran. Ginoo, ang tanan namong mga pagabuhaton amo gyud isalig diha kanimo Lord. Og tanan kami mga katawhan sa kalibutan muhatag mosalig og diha kanimo Ginoo. Tabangi ang mga mamumuo maglideres sa mga tanan kanasuran Ginoo. Nga ikaw gyud ang magahatag kanila og knowledge and wisdom. Sa labi na gid sa amo ang presidente Lord, siyang pagdumala sa amo ang nasod hangtod sa mga kabaranggayan ng mga officials Ginoo. Tabangi sila sa ilang mga plano nga ikaw gyud Lord magapamuhat nga ilang mga tinguha ug tumong Ginoo dili lamang sa ilang sariling interest kundi sa tanan sa kadaghanan Ginoo akong ginampo ikaw gyud magapamuhat sa matag usa labi na karong pandemic Lord. Tabangi Ginoo ang mga katawhan labi na kadtong mga nagatiman sa mga espirituhanong bahin, mga pastor, mga pari Ginoo, ikaw gyud magapamuhat nga sila gyud mulihok arang sa imong kahimayaan lamang Ginoo. Ug dili lamang sa tungod sa mga amo ang mga personal na pangatinguha kundi tungod ug alang sa imuha. Lord, giyahi kami sa matag adlaw, palayo kami sa mga dautan, sa linog, sunog, bagyo ug ubang pangmatang sa katalagman Ginoo. Tabangi kami labi na ang mga lideres sa among simbahan, sila Pastor Philip, ubad sa iyang pamilya ug ang mga manmumuon ining simbahan, sila Pastora Jessa, Pastor Jestoni ug mga scholars. Lord, tabangi ang mga officers po niini. Kami Lord makahatag ug makatabang yun sa pag-atiman diri sa imong simbahan. Ginoo, himuha ka ning simbahan nga instrumento Lord alang sa pagwagwag sa imuhang mga maayong balita sa imuhang mga pulong Ginoo. Gamita ang mga members ni ini Lord nga kami tanan anaa sa kahamugaway sa kanunay Lord aron makatabang diri sa amo ang simbahan. Lord, akong gipangamuyo og pasalamatan nga ikaw gyud sa kanunay ang mamuhat sa among kinabuhi. Tabangi ang magwawali karon, ihatag kaniya ang anointing Lord, ang Holy Spirit yun ang magagiya sa iyahang baba nga iyahang iula Lord nga kami makasabot ug matuktok sa among kasing-kasing aron kani mahimo namo nga sumbanan sa matag adlaw namong bulhaton. Salamat sa tanan, kini tanan among gipangasalamatan ug gipangamuyo dinaampo pinaagi ni Hesukristo. Amen. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart,
Good morning, brothers and sisters. Let's open our Bible in the book of Mark, chapter 4, verses 35 to 41. Basahin na tudungan. That day, when evening came, he said to his disciples, "Let us go over to the other side," leaving the crowd behind. They took him along just as he was in the boat. There were also other boats with him. A furious squall came up, and the waves broke over the boat, so that it was nearly swamped. Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. The disciples woke him and said to him, "Teacher, don't you care if we drown?" He got up, rebuked the wind, and said to the waves, "Quiet, be still." Then the wind died down, and it was completely calm. He said to his disciples, "Why are you so afraid? Do you still have no faith?" 41. They were terrified and asked each other, "Who is this? Even the wind and the waves obey him." Amen. Mayong buntag sa inyong tanan. Karon July 1st Sunday karon bisan MECQ extend na July hangtod 15. Pero kitang tanan padayon bisan online pero padayon ta sa pagsimba. And then karon sorry kayo frankly kiniyang video taking Sabado pero karon nabili ng akong barong sa balay. So karon kiniyang t-shirts lang but sorry. And then pero kitang tanan kinang uban sa atuang kasing-kasing kinang magsimbata. Okay, so karon pinagi sa atuang Bible text Mark chapter 4 verses 35 to 41 ako ang title We Can't Avoid Suffering but Can Overcome It. So kinyang ako ang sermon title. So karon kitang tanan Christian. So kung motuo kita kang Yesu Kristo wala ba'y suffering, wala ba'y temptation. Bisan kitang tanan mituo kang Yesu Kristo pero maugyapon na ay dakang suffering, pagantos, and then mga trials. Usahay samtang kitang tanan makinabuhi diri sa kalibutan, makita nato ang great windstorm. Pusa bisan mituo kang Yesu Kristo o dili, maugyapon tunay mga pagantos, and then tunay mga trials. But as a Christian, unsay atuang response tungod sa mga pagantos and then trials. Ang Diyos unsay iyang gusto. Samtang nakita'y mga problema, unsay atuang puluhaton, unsay kabubut unsa Diyos. Kinahanglan kitang tanan makunauna. Today atuang scripture maugyapon tungod sa great windstorm, mga disciples ni Jesus nahadlok. Kini ang atuang response gyapon. Pero tungod sa atuang text karon, makahibalo kita kung may problema sa atong kinabuhi, unsay atuang response and then unsaon nato pagsulbad atong mga problema. Pusa karon kitang tanan makunaw nata. So karon si Jesus asaman siya, karon na siya sa Sea of Galilee. And then dito padayon siya naga ministry. So si Jesus kanunay iyahang main ministry field dito sa Galilee. And then dito sa Galilee, Sea of Galilee, frankly kinyang not sea, just lake. Pero dako kaayo. Pusa mga Israelites nagingon sila not lake, Sea of Galilee. Pusa si Jesus dugay na naga ministry dito sa Sea of Galilee. And then Mark chapter 4 verse 1 nagingon si Jesus nagatudlo sa mga tao asadapit Sea of Galilee and then on the boat. So siya naga-teach and then naga-sangyaw. And then today atuang verse 35 on that day when evening had come. So kining bodi pasabot si Jesus tibok nga adlaw siya nagatudlo nagasangyaw. And then karon gabi ina. Pusa si Jesus unsa iyahang plano kinahanglan magsakay siya sa bangka and then gusto siya muato sa opposite area.
Busa naksakai sila. Naksakai si Jesus and then mga tinunan and then other mga followers nagsakay sila sa bangka and then padulong sila sa opposite side. And then samtang padulong on the boat unsay nahitabo great windstorm arose. Busa tungod sa kusog kaayo ang hangin unsa man hapit na mabungkak ilahang bangka and then nahadlok sila. So Mark chapter 4 verse 37 nagingon, and a great windstorm arose, and the waves were breaking into the boat, so that the boat was already filling. So karon kusog kaayo ang hangin, and then tungod sa kusog ang waves, busa ilahang bangka misulod ang tubig. Busa mga disciples nahadlok. Busa nagunsa sila kay nakpamata sila kang Kristo. Karon si Jesus nagunsaman siya. Siya natulog. And then unsay ilahang gisulti kang Kristo. So verse 38 nagingon. But he was in the stern, asleep on the cushion, and they woke him and said to him, Teacher, do you not care that we are perishing? So karon mga disciples unsa ilang sitwasyon tungod sa kusog nga balud mura hapit na mamatay. Nahadlok sila. Pero si Jesus karon natulog. Busa mga tinunan ni Jesus medyo ilang kasing-kasing nasuko. Si Jesus nganong ikaw wala man makbantay sa imong mga tinunan karon hapit na mamatay. Pero nganong ikaw tulog lang. So complain. Pero si Jesus, walay laing sulti sa mga tinunan. Si Jesus nang mata, and then mitindog, and then rebuke sa wind. So, Mark chapter 4 verse 39, nagingon, and he awoke and rebuked the wind, and said to the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. Nganong karon si Jesus rebuke the wind. Why? Just peace, be still, unik ka na lang. Why not? Pwede. Pero karon si Jesus, pinakauna, unsa man, rebuke the wind. Ngano man, kay rebuke, kining buo di pasabot, epitimao. Epitimao, kini ang Greek language, kini ang pulong, kanusaman gigamit. Kanunay si Jesus, nakpahawa siya sa mga evil spirit. At that time, rebuke. Kini ang epitimao. Karon si Jesus nganong rebuke sa wind. Ngano man, kining buo di pasabot, kinsa man nakpadala sa kusog nga hangin, Satanas. Busa karon si Jesus una rebuke the wind, meaning rebuke Satanas. Karon kini ang great storm, a windstorm, tungod kang kinsa biabot diri kay Satanas. Si Satanas siya lang nakpadala sa great windstorm. Why? Kay si Satanas against kang Jesus, and then mga tinunan tungod sa great windstorm nahadlok nabalaka para niya na si Satanas kipadala niya ang great windstorm. Busa si Jesus kaibalo na asagikan kini ang great windstorm gikan sa Satanas. Busa si Jesus rebuke Satanas. And then nag-ingon sa dagat sea. Unsay yang gisulti? Peace, be still. At the time unsay nahitabo? Diretso lang kamingaw. And then si Jesus nag-ingon sa iyang mga tinunan. So verse 40. He said to them, "Why are you so afraid? Have you still no faith?" And then karon mga disciples natingala. Ngano man verse 41. And they were filled with great fear and said to one another, "Who then is this, that even the wind and the sea obey him?"
So karon unsay naitabo si Jesus nag-ingon, nag-rebuke Satanas and great windstorm, and then ingon sa dagat, peace, be still. At the time, diretso lang nawala na. Busa mga disciples natingala, kinsa man siya. Tungod sa ato ang text, kitang tanan, kinang na maghunahuna, duha ka buok. Isa, kinsa si Jesus. Kinsa si Jesus. Unganong tungod kang Kristo, mga kusok nga windstorm, katong mingaw, and then bituman ang dagat. So, hunahuna ta, kinsa si Jesus. And then second, si Jesus nag-ingon sa iyang mga tinun-an, unsa man, have you still no faith? At the time, faith was meaning. So karon, tungod inga na maghunahuna ta. Ako padayon sa nakwali bahin sa Mark, Gospel of Mark, nag-ingon, unsa man main focus, kinsa si Jesus Christ. Really, kinsa man si Jesus Christ? Siya ang our Savior. Busa si Jesus as a Savior, na siya'y power. Unsa man, He has the power to defeat Satan. And then, He is the Lord of the Sabbath. And then, busa kitang tanan angay gyud glorify to Jesus Christ. Busa si Jesus, siya mao ang hari diri sa kalibutan. No one can against Jesus. Busa karon si Jesus many time pinagi-ingan ang sitwasyon, si Jesus gipakita ang iyang kaugalingon, kinsa man ako. Si Jesus mao ang atuang manluluwas, si Jesus naa siya'y kahum, busa siya maka-control sa kalibutan. And then si Jesus, siya mao ang atuang tagiya sa atong kinabuhi. Busa kitang tanan kinahanglan motuo kang Kristo ingana. So karon si Jesus nganong nangguta na siya kang asa mga disciples, why? Have you still no faith? Nganong kamo nahadlok karon? Why are you so afraid? Karon ngano man, kung pananglitan kitang tanan kung samtang magsakay sa bangka or kung samtang swimming, at the time kung pagabot sa tsunami, at the time unsa man kamo wala man kahadlok, enjoy gyapon, ay bituo ko kang Kristo. Busa bisan ako swimming, bisan tsunami ako kaya man overcome, busa wala man mahadlok. Dili. Kining budi pasabot, nganong si Jesus nagingon, nganong why are you so afraid? So afraid, dili pwede kung pagabot sa tsunami, kung afraid, kini ba ang sala? Dili. Unsay budi pasabot. Karon si Jesus, unta, gusto siya magtutulong sa iyang mga disciples, kung pagabot sa problema, unsay ato ang response, gusto siya magtutulong. Busa kitapot, kung pandemic, and then sa ato ang kinabuhi, tunay takang lisod kaayo ang sitwasyon, kung naay great windstorm pagabot sa atong kinabuhi, bisan kitang tanan nahadlok, pero unsay atong response, unsay atong react. So kana importante. Busa karon hunahuna ta. Karon si ang mga disciples karon naa sila uban kang kinsa Jesus Christ. Si Jesus Christ kanunay nagauban sa iyang mga disciples. Busa, ako, uban kang Kristo. Busa, tungod kang Kristo, wala ba ang atong wala ba mga problema sa atong kinabuhi? Dili. Bisan uban kang Kristo, na ay great windstorm naa. Bisan samtang nagsakay sa bangka, and then sila magsuroy, walay problema, walay pain, walay suffering, kana dili bisan naa. Pero bisan uban kang Kristo naga ministry, pero pagabot sa great windstorm, great problema, unsay atuang response? Kinana trust Jesus Christ. Believe in Jesus Christ.
kini ang kinahanglan gyud. So karon kinsa si Jesus Christ? Siya makaundang sa storm, makahunong siya sa storm, great storm. And then siya maka-control sa kalibutan and then nature. Si Jesus labing kamahanan. Pusa si Jesus rebuke mga evil spirit, Satanas, bilayas. Pusa kitang tanan una kinahanglan makaibalo. Kinsa si Jesus Christ? Si Jesus kanunay nag-ayo siya sa mga masakiton, and then kipahawa ang mga Satanas, and then kipakita ang iyang kahum para unsaman. Only one purpose. Ayaw pagtanaw sa kalibutan, ayaw pagtanaw sa inyong sitwasyon. Only tanawa ako ang labing kamanan. So karon si Jesus nagtutlo ingana. So kita put bisan sa atuang kinabuhi pagabot sa great windstorm unsa atuang response bisan nabalaka nahadlok but at that time makinumdum kang es Kristo and then motuo mosalik kang es Kristo kay si Jesus siya ang labing kamhanan. Busa kitang tanan we cannot avoid suffering but we can overcome it by the power of Jesus. So today our text nag-ingon ingana. Tungod kang es Kristo, tungod sa pagtuo kang es Kristo, walay trial, walay temptation, walay suffering kana dili. Kini ang dilimang kabubut-on sa Dios. Kabubut-on sa Dios mao ang bisan pagabot sa problema, suffering, but kitang tanan makadasik, maka-overcome pinagi sa pagsalik kang Hes Kristo. Kini ang kabubut-on sa Dios. So karon Mark chapter 4 verse 40 nagingon. He said to them, "Why are you so afraid? Have you still no faith?" Karon mga disciples nahadlok kay tungo sa great windstorm and then ilahang bangka unsa hapin na mabungkag and then maunlod sila, hapin na mamatay. Pusa nahadlok. At that time si Jesus nagingon, anong walay pagtuo, kining buoti pasabot, bisan mahadlok kinyang nature, but bisan nahadlok, pero same time, kitang tanang kinanglan mosalik kang Yesu Kristo. Siya mao ang atong manuluwas. Pusa karon si Jesus nagingon kanato. Pusa, in times of suffering, we must look to Jesus and have faith in Him. So karon si Jesus, kipakita klaro. Unsaman, si Jesus rebuke Satanas. And then Jesus calm down the great storm. Pusa Satan and great windstorm, bituman kang es Kristo. Pusa, kitang tanan, bisan samtang pakinabuhi diri sa kalibutan, tunay mga problema, at that time, kitang tanan mosalik kang es Kristo. Kinsa siya, kita una makahibalo. Kinsa siya, si Jesus mao ang atong manuluwas. Si Jesus na siya'y kahum. Pusa, kung siya mag-rebuke sa Satanas, mga Satanas obey. And then, bisan nature, ang Diyos, si Jesus, rebuke or command, diri sa kalibutan, nature, tanan, bituman, kang es Kristo. Pusa ato ang Diyos labing kamanan. Si Jesus wala imposible. Pusa kitang tanan, kanunay pagsalik kang es Kristo, and then mag-overcome. Kini ang kabubut-on sa Diyos. Pusa kitang tanan, bisan bituo kang es Kristo, pusa tungo sa ato ang pagtuo kang es Kristo, walay trials, walay atake kikang kang Satanas, dili. Kanunay Satanas nagaatake sa atong tanan. Bisan bituo kita kang es Kristo, pero napakitay mga problema, mga suffering sa atong kinabuhi. Pero bisan ingana naakitay confidence, assurance, unsaman si Jesus na ay kahum para pag-overcome diri sa kalibutan. Si Jesus
siya mau ang winner diri sa kalibutan. Si Jesus wala imposible. Siya ang labing kamanan. Busa kita kun motuo mosalik kang Kristo, kitang tanan makadasik bisan na kita'y mga problema. So karon tungod sa COVID-19, and then pandemic situation, and then karon tunay dakang mga positive case, busa kita po nahadlok nabalaka. Bisan ingana ang panahon, unsa ang kabubot unsa Dios. Kinahanglan padayon sa pagsalik kang Kristo. And then moduol kita sa Dios. And then kinahanglan stand firm on the Bible, on faith. Kini ang atuang puluhaton. We cannot avoid suffering, but we can overcome our suffering through Jesus by faith. Busa kanunay kitang tanan, remember, kinsaman uban kanato si Jesus Christ. Bisan mga disciples, uban kang Kristo, pero naktanaw sila sa great windstorm. At that time, nahadlok sila. Nawala ang ilang faith. But si Jesus nagingon, tanawa ako kanunay uban kanimo. Si Jesus, another name, Emmanuel. Emmanuel, buodi pasabot, God always be with us. Bisan unsang situation, bisan asa, kanunay ang Diyos uban kanato para unsaman protect. Busa kanunay kitang tanan mosalik kang Kristo. Pinagi sa kahum sa Diyos kitang tanan makadasik. Kini ang kabubut unsa Diyos. Busa kitang tanan bisan nabalaka nahadlok, but bisan ingana ang sitwasyon, asaman ang atuang faith. Kitang tanan kinahanglan motanaw sa Diyos, mosalik kang Kristo. Pinahagi sa pagtuo kang Kristo, walay problema, wala man positive sa corona, kana dili, bisan mga Christian namatay, bisan mga Christian na ay mga trials, temptation, suffering. Kining buodi pa sabot, walay ilang faith, dili, bisan na ay faith, na ay suffering, na agyud, tunay dakang pagantos. But at that time, unsa man ang kabubot unsa Diyos, pinahagi kang Kristo. Pinahagi sa pagsalik kang Kristo. Kitang tanan, madasik, ma-overcome. Kini ang kabubot sa Diyos. Not easy. Kung kitang tanan magduha-duha. Pero kung kitang tanan, sigurado gyud mosalik kang Kristo, and then motuman sa Diyos, kitang tanan, bisan unsang situation, never mind, and then makadasik. Kini ang kabubot sa Diyos. Busa kitang tanan, kanunay mobalik nga to sa Diyos. Kinahanglan moduol kita kang Kristo, and then makadasik. John chapter 16 verse 33 nagingon, I have said these things to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but take heart, I have overcome the world. Jesus said, I have overcome the world. 1 John chapter 4 verse 4 nagingon, Little children, you are from God and have overcome them. For he who is in you is greater than he who is in the world. Si Jesus, siya ang labing kamanan. There is no other greater than Jesus Christ. And then 1 John chapter 5 verse 4 nagingon, For everyone who has been born of God overcomes the world, and this is the victory that has overcome the world, our faith. Karon unsay bodi pasabot? Pinagi sa ato ang pagtuo kang Kristo, pinagi sa faith, we can overcome the world. But through Jesus, by faith, we can overcome all suffering, temptation, and trials. So kaniya pinakauna nanggutan ako, kung motuo kang Kristo, wala ba'y suffering? Dili. Bisan kitang tanan, bituo kang Kristo, pero naakitay mga problema.
at that time, when we are in trouble, unsay kabubot unsa Dios. Mabalaka, nahadulok lang, dili. Trust our God and overcome through Jesus by our faith. Busa kanunay kitang tanan, remember, through Jesus, by faith, we can overcome all suffering, temptation, and trials. Busa, we cannot avoid suffering, but we can overcome it through Jesus by faith. Busa karon kitang tanan, karong bulan, karong tuiga, or padayon, every day, pinagi sa pagtuo kang Yesu Kristo, kinana makadasig, overcome our suffering. God loves us. Maunang ang Diyos, dili gusto nga kitang tanan na ay problema, nagasakit. Ang Diyos dili gusto. Pero kung ang Diyos allowed ingana ang suffering, na ay God's purpose. Pusa kanunay kitang tanan, trust our God. God always be with us. And then through God, through Jesus Christ, we can overcome. Pusa kanunay kitang tanan, madasig. And then, kinanan fix our eyes on Jesus Christ. At that time, kanunay masinatin nato ang kahum sa Diyos. Pusa, kitang tanan, padayon ta madasig, and then, maka-overcome sa tanang sitwasyon, pinagi sa through faith. Magampotak, Ginoo, salamat kayo sa imong dakong grasya. Bisan kaming tanan, bituo kang Yesu Kristo, pero mahugyapon na kami mga problema, suffering. But Lord, pinagi sa suffering, unsa imong kabubuton, kami padayon sa pagsalik kang Yesu Kristo. Kinsa si Jesus? Si Jesus mao ang among manluluwas, labing kamhanan. And then siya great healer, great provider. Pusa kanunay kami mosalik kang Yesu Kristo. Pinagi sa pagtuo kang Yesu Kristo, kaming tanan makadasik, maka-overcome sa kalibutan. Bisan Satanas kanunay nagatintal kanamo, but Lord, already Jesus nag-rebuke sa Satanas. Pusa in the name of Jesus, kaming tanan maka-overcome sa tanang problema. Pusa Lord, palyog ikaw lamang makakiya sa among kinabuhi. Ginoo, dakang salamat, dagan po kami, pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen. So may buntag sa tanan, so padayon ta sa itong panimbahon, karon moadto ta sa paghalad sa itong buhi nga Dios. So bisan kita nara sa itong tagsa-tagsa ka panimalay, padayon kita mga igsoon sa paghalad sa itong buhi nga Dios. Samtang kita magahalad, mag-aawit kita sa awit nga naguluhan, give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Mag-ampo kita. Kanimo halangdon higugmao ng mga Dios nga nasa langit. Lord God, salamat
sa imong pagkamaayo sa among tibok kinabuhi. Ginoo, salamat sa salapiano nga bahin nga gihatag sa imong mga kaanakan, Ginoo. Ikaw magapanalangin ni gini Ginoo nga magamit kini sa imong mission sa imong mga buluhaton diri sa OFC, Lord God. Lord, ako nagaampo bisan pa man, Ginoo, sa ilang gikinahanglan sa matag adlaw, especially, Lord God, ang financial. Ginoo, ako nagaampo nga ikaw padayon makapatagbo niya nang mao nga mga panalangin, Ginoo. Ikaw, Ginoo, sa gihapon panalangin sa ilang mga nagkadaiya-iya nga sources sa ilang income, Ginoo, nga mao ang negosyo, kahayupan o trabaho. Ug bisan unsa pa man nga klase nga sources sa ilang income, Ginoo, kami padayon nagaampo nga ikaw magapanalangin niya na, Ginoo. Salamat kay Ginoo nga ikaw padayon nga naga-provide sa among gikinahanglan sa matag adlaw. Taliwala sa pandemya, Lord God, nga among gisagubang, wala gyud ka nagkulang gyud, Lord God. Wala gyud ka nakalimot sa pagpanalangin nga ni sa among tibok kinabuhi, Ginoo. Lord God, salamat sa imong pagkamaayo. Sa isa na pug kasimana, Ginoo, kami magaduol des imong tiilan, Ginoo. Magahanyo sa mga panalangin, ikaw magapahatag kanamo, Ginoo. Salamat, Ginoo, sa tanan, among itugyan kanimo ang tanan, inubanan sa dakong pagtuog pagsalig, pinaagi lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Karon maduta sa itong mga announcement. Unang-unang ato ang worship service kada alas 10 sa kabuntagon sa adlaw nga Domingo. Ug bisan pa man sa atong Wednesday prayer meeting, nagapadayon ang ato ang mga buluhaton, atong panaghiusa sa mga pag-ampo, alas 6 kada Wednesday. And announcement po, alang sa mga na-assign sa atong worship service, mag-andam ta no, para sa kahimayaan sa Ginoo. And mag-inampuay gyud ta sa matag usa, labi na sa atong mga matag usa ka mga sitwasyon. Kanunay gyud nato iduo sa Ginoo. Tanang pamilya sa OFC mag-inampuay gyud ta. Kada lang ang atong mga announcement o salamat. Okay, so karon mag-ampo ta. Let's pray. Ginoo, salamat kaayo sa imong dakong grasya. Bisan pandemya, na kami mga problema, pero Lord, ikaw kanunay uban kanamo. Pusa pinaagi kanimo, kami kanunay magadasik. And the Lord, bisan usay tonight takang mga masakiton, Lord, ikaw lamang makikap sa ilang lawas, and then ihatag ang complete healing. And then Lord, tungo sa sitwasyon, usay financial, and then relationship, and then tonight takang mga problema, and then lisod nga kahimtang. Pusa Ginoo, uni kami bosalik lang tiha kanimo lamang. Pusa Ginoo, ikaw lamang magasulbat. And then karon OFC tanang family, Lord, ikaw lamang magaprotekta. Bisan Satanas kanunay nagatintal, and then nagautaki, pero Lord, ikaw ang labing kamanan. Pusa Ginoo, ikaw lamang magaprotect sa tanan. And then Lord, karong bulan, and then padayon lang, Lord, ikaw lamang magakiya sa among kinabuhi. Pusa tanang mga miyembro sa OFC, bisan online lang, pero Ginoo, padayon sa pagsimba, pangalagad diya kanimo, and then kaming tanan mas strong ang amuang faith. Pinagi-ingan na, Lord, kami magadasik. Pusa kanunay, Lord, ikaw magauban kanamo, Lord. Takang salamat. Ang dakong grasya sa Ginoong Kristo, ang dakong gugma sa Diyos, ug ang pagpakik ambi sa Espiritu Santo, mag-uban sa tanang OFC family, ug diri sa Overflowing Fellowship Church, ug dining lugar, kikang karon hangtod sa kahangturan. Ang tanang magingon, Amen.